Sumugod ang marinong Mexicano sa ligtas na bahay pero inabangan na sila ng mga armadong lalaki at nagputukan agad. Patay na ang mga sikaryo bago pa sila bumagsak. Sa ilalim nila, sa lihim na lagusan, may lalaking tumatakbong sumasagitsit ang bota sa malamig na tubig ng imburnal. Malapit nang matapos ang kanyang paghahari bilang kilalang drug lord sa mundo. Sa episode ngayon ng The Infographics Show, ipapakita namin paano nahuli si El Chapo noong Oktubre 2, 2015. Wala pang 3 buwan ang lumipas mula nang gulatin ni El Chapo ang mundo sa pagtakas niya mula sa isang maximum security na kulungan sa ikalawang pagkakataon. Napahiya ang Mexico, nagalit ang mga ahensya ng United States at biglang nawala si El Chapo. Iyon ay hanggang sa 2 artista mula sa Hollywood ang nagbigay sa amin ng impormasyon, isang bagong lead. Ang ego ni Guzman ay mataas, puno ng kapangyarihan at alamat. Tiyak siyang dapat mapalabas sa malaking screen ang kanyang kwento. Mula sa anak ng mahirap na magsasaka hanggang sa pinuno ng Sinaloa Cartel, ito ay kwento ng pag-angat na nabahiran ng dugo. Ipinagyabang niya sa mga abogado at pinagkakatiwalaan na kukuha siya ng sikat na direktor at artista para buhayin ang kanyang alamat at sentro ng pagkahumaling. Kate Del Castillo, Meksikanang telenovela star na sumikat sa Hollywood. Maaakit si Guzman na babaero sa itsura niya pero mas napansin niya ang galing niya sa pagganap ng mga karakter sa mundo ng droga na tulad niya. Mukhang nagtitiwala si Guzman sa kanya at nais siyang makilala. Si Del Castillo lang ang makakapagsalaysay ng kanyang kwento. Nagpalitan ng mensahe ang dalawa sa tulong ng abogado matapos ang buwan ng encrypted na usapan. Inimbitahan ni Guzman sina Del Castillo at aktor na si Sean Penn, na interesado rin sa buhay ng drug lord. Sa kanyang tagong lugar sa bundok, malalim sa teritoryo ng kartel, gumawa ng matinding paraan ang mga aktor at si El Chapo para manatiling nakatago. Pero kung susuriin, parang baguhan lang ang kanilang mga ginawa. Nagulat ang United States Federal Agents na sumugal ang pinakahinahanap na tao sa mundo para makilala ang 2 sikat na Hollywood artista. Tama, na-intercept ng Drug Enforcement Administration at intelihensya ang komunikasyon nila gamit ang mga aktor para matukoy si El Chapo. Oktubre 6, 4 na araw, matapos ang pagpupulong, sinalakay ng elite group ng Mexican Navy na sinanay ng Central Intelligence Agency at United States Military ang rancho ni El Chapo sa Sierra Madre sa sabayang ataking lupa at himpapawid. Parang perpektong bitag ito sa ilang segundo lang. Naging magulo ang compound dahil sa putukan at sigawan ng utos. Pero nakatakas si El Chapo sa isang masukal na kanal bago nila maisara ang bitag. Sinundan siya ng helikopter ng militar sa makapal na gubat kasama ang 2 babae at isang batang babae. Sa tindi ng desperasyon, ginamit ng drug lord ang bata bilang panangga habang tumatakas sa damuhan. Dahil sa takot na madamay ang inosente, pinatigil ng mga komando ang paghahanap. Muling nakatakas si Guzman pero muntik na siyang mahuli. Alam niyang kailangang mastuso at maingat siya. Mas lalong lumalalim ang investigasyon ng United States agencies sa kanyang network. Inaaral ang estruktura ng kartel, mga ruta, at sinusundan ang maliliit na kasabwat para mahuli ang mas malalaki. Pati tapat niyang tauhan ay hindi ligtas. Nakikinig sa tawag, hinahak ang mensahe, at tuwing may usapan, agad itong napupunta sa mga humahabol sa kanya. Si El Chapo ay gumugol ng mga dekada sa pagbuo ng network ng kliyente, fixer, politiko, at mga pwedeng suhulan o takutin. Ang impluwensya niya ay umabot sa bawat antas ng lipunan. Ang mga suhol ang nagbubukas ng mga pinto at ang mga banta ang nagpapanatiling bukas ng mga ito. Ang tumatanggi ay nagdurusa pati pamilya nila. Isa-isang winasak ang mga karibal na kartel, lalo pang pinalakas ang kontrol niya sa kalakalan ng droga sa Mexico. Parang alamat siya sa mga tao at may mga kantang isinulat tungkol sa kanya. Ang kanyang mahirap na pinagmulan, matapang na pagtakas sa bilangguan, at kagustuhang makihalubilo sa mga karaniwang tao ang nagbigay sa kanya ng imahe bilang isang Robin Hood. At ito ay isang papel na gustong-gusto gampanan ni Guzman. Ngunit ngayon, bumabagsak na ang sistemang iyon. Ang pagtakas niya mula sa Altiplano Federal Maximum Security Penitentiary ay nagdulot ng hiya sa pamahalaan ng Mexico. Kaya ngayon ay pressured silang ikulong siya ng tuluyan. Lumaki ang paghahanap sa kanya habang hinati-hati ng mga karibal na sindikato ang teritoryo ng Sinaloa. Wala nang tunay na ligtas na lugar. Napapaligiran na si El Chapo ng mga kaaway. Noong unang Disyembre 2015 ang baybaying lungsod ng Los Mochis ay 3 oras hilaga ng Culiacan, kabisera ng Sinaloa at kuta ni El Chapo. Hindi aakalain ng kahit sino na dito siya magtatago. Teritoryo ito ng Beltran Leyva Cartel sa timog. May proteksyon siya pero mahina siya rito at marami ang kalaban. Halos 1 taon nang pinapanood ng mga residente sa Marangyang Las Palmas
na barangay ang mga manggagawa na bumababa sa isang 2 palapag na bahay. Binili ng hindi kilalang mamimili ang lugar at iniwang bakante. Nagtanim sila ng olibo sa bangketa para matakpan ang harapan. Naglagay ng kamera sa kanto, tinaasan ang pader, isinara ng bakal na tarangkahan ang pasukan at tinakpan ng makapal na kurtina ang paligid. Hindi na ito isang tahanan, isa na itong kuta. Habang nangyayari ito, nakuha ng United States Federal Agents at Mexican Marines ang 2 mahalagang impormasyon. Tinukoy sa mga na-intercept na mensahe ng Sinaloa Cartel ang nalalapit na pagbisita ni na Lola at Tita sa Los Mochis, mga codename na ginagamit mismo ni El Chapo at ng tapat niyang tenyente, si Urso Ivan Gastelum Cruz, na mas kilala bilang Cholo Ivan. Nag-focus ang mga Amerikano at Meksikano sa mga posibleng taguan sa Los Mochis. Napansin nila ang bagong ayos na bahay sa Las Palmas, kaya agad nilang minanmanan ang buong kapitbahayan. Maliban sa karibal na kartel, nagdulot din ng pagdududa ang Los Mochis sa isa pang dahilan. 2 kanto lang ang layo, naroon ang mansyon ng ina ng gobernador ng Sinaloa, napapaligiran ng mga pulis, checkpoint at mga security team. Laging binabantayan ang lugar na ito, kaya iniiwasan ito ni El Chapo. Nadiskubre ng mga investigador na pinayuhan ni Gastelum ang amo niyang huwag pumunta roon at tama ang babala niya. Noong Enero 2000 at 16 ilang buwan nang nagtutulungan ang mga ahensya ng Federal ng United States at Mexican Navy para hulihin si Guzman. Natuon ang kanilang pansin sa bahay sa Los Mochis. Minamanmanan ang anumang palatandaan na magpapatunay na nandoon siya sa loob at magbibigay ng hudyat para sa pagsalakay. Iniulat ng mga kapitbahay na may mga lalaking may dalang malalakas na armas na pangmilitar malapit sa bahay, isang bagay na hindi mo inaasahang makita sa mga lugar na pangkaraniwan o panggitnang uri. Punong-puno ng aktibidad ang bahay, may paparating, isang mahalagang tao. Kalaunan, ipinakita sa surveillance footage ang isang armored na sasakyan na dumadaan sa kalsada. Bumagal ito, lumiko ng bigla at nawala papasok sa carport. Handa na ang mga opisyal ng Navy na simulan ang operasyon ng paghuli, pero kailangan nilang makasiguro na si El Chapo nga ang nasa loob ng bahay. Isang maling kilos o desisyon maaaring magdulot ng kaba sa tauhan at mailagay sa panganib ang matagal na paghahanda. Kung mawawala ang kanilang element of surprise, maaaring mabigyan nila ng babala ang drug lord at muling magtago ito o kaya ay magsimula ng isang mabagsik na bakbakan na magre-resulta sa maraming nasawi. Dapat mabilis, eksakto at hindi inaasahan ang operasyon. Noong Enero 8 nakakuha ng isa pang mahalagang impormasyon ang Special Forces Unit. Bagamat maliit, napakahalaga ito. Matapos ang hating gabi, nakatanggap ng order ang isang takeriya ng 100 takos, sapat para sa maliit na hukbo. Makalipas ang ilang minuto, huminto sa parking lot ang puting armored van na katulad ng kay El Chapo. Lumabas ang mga armadong lalaki at alam ng Special Forces na ito na ang kanilang pagkakataon. May tumawag na impormante. Nakarating ang balita sa strike team ng Mexican Navy sa pamamagitan ng intelligence chain. Sigurado na sila na si Guzman o ang kanyang pangalawang tao ay nasa loob ng safe house. 3:00 ng madaling araw. Pumwesto na ang Navy squad. Tahimik ang kalsada habang umiikot ang drone sa taas para mag-scan ng galaw at init ng katawan. Tahimik na umiikot ang mga armored cars sa subdivision, humihinto sa kanto at binabantayan ang mga daanan ng pagtakas. Sa dulo ng kalsada, nagtipon ang United States Delta Force at Mexican Navy operatiba sa van para sa taktikal na pagsasanay. May mga United States Marshal na nakaupo sa isang sasakyan malapit doon. May mga ahente rin ng CIA at Drug Enforcement Administration na naglalakad-lakad sa paligid. Hindi direktang sasali ang mga Amerikano. Sila ay gagabay, magbibigay ng payo at magmamasid habang naghahanda ang Mexican Special Forces sa pag-atake. Lahat ng ginawa nila ay nauwi sa 4:30 ng umaga. 17 Meksikanong marino ang sumugod sa pasukan ng safe house. Mababa ang takbo at dikit sa mga pader. Para hindi mahalata, tumigil sila sa ilalim ng olibong sanga sa harap ng gate. Tahimik ang bahay sa loob, walang ingay. Bukod sa puting ilaw sa patio, madilim ang bahay at tinatago ng makapal na kurtina ang mga tao sa loob. 4:04 ng umaga, inutusan ang mga marino na pasukin. Ginamit nila ang pambasag at nayupi ang gate sa lakas ng tama. Ang operasyon ay naitala gamit ang GoPro sa helmet na nagre-record ng lahat ng live. Mabilis na pumasok ang mga sundalo sa patio at sumisigaw ng mga utos habang pumapasok sa compound. Agad nagpaputok ang mga tauhan ng kartel, sunod-sunod bago pa makarating ang mga marino sa pintuan. Sa loob, halos 12 armadong lalaki ang naghihintay sa mga anino. Agad tinamaan ang leader ng grupo ng mga marino at napaatras siya.
Umatras ang Navy, nakayuko sa labas ng pintuan, hinila ang sugatang kasama sa ilalim ng bintana at naghahanap ng masisilungan. Nagpalitan ng putok sa pintuan habang nagpapalitan ng putok ang mga marino at mga armadong miyembro ng kartel. Pumutok ng mga bala ang isang Navy Commando sa bintana. Pagkatapos ay sumunod ang isang flashbang at granada. Yumanig ang bahay sa pagsabog at lumabas ang usok at debris sa mga pintuan at bintana. Sa gitna ng katahimikan, muling nagtipon ang mga marino bago sumugod sa bukas na pasilyo at sala. Nagsindi ang ilaw pagpasok nila. Sa ulap ng alikabok at usok, nakita nila ang patay na miyembro ng kartel sa sulok. Butas-butas ng bala ang pader at nagkalat sa sahig ang itim at punit na plaster. Sa kusina, kalahating bukas ang refrigerator at nagkalat sa sahig ang basag na itlog at durog na take-out box. Nagkalat ang mga marinong sundalo sa unang palapag, nililiwanagan ng baril na may flashlight ang bawat silid. 4 na gwardiya sa master bedroom ang agad sumuko at itinapon ang baril. Ang iba pang mga komandong sundalo ay lumipat sa makitid na hagdanan sa likod ng bulwagan, kung saan ilang gwardiya ng kartel ang pumuesto para magdepensa sa landing ng ikalawang palapag. Isang armadong lalaki ang nagtutok ng rocket-propelled grenade sa mga marino pero napatumba siya ng sunod-sunod na putok bago pa niya maputok ang baril. Sumugod ang mga marino paakyat sa ikalawang palapag kung saan wasak na rin ang lounge dahil sa putukan. 2 mandirigma ng kartel ang sumuko at isinuko ang armas. Nakita rin ng mga marino ang 2 babaeng nagtatago sa banyo. Pinaakyat ng mga marino sa bubong ang huling mandirigma ng kartel. Sa itaas, hinahati ng searchlight ng helicopter ang dilim at nililiwanagan ang block. Tumalon ang mga armadong tao ng kartel sa mga kalapit na bubong, nagpaputok ng walang patumangga, ngunit agad ding napaslang sa gitna ng ulan ng bala. 2 pa ang nagtangkang manatili sa terasa, pero agad napatay. Dumaloy ang dugo sa tile. Tinapos ng mga marino ang isa pang halughog sa bahay. Ligtas na ang gusali at nasa kustodya na ang mga armadong lalaki. Ngunit wala pa ring bakas si El Chapo at ang kanyang kanang kamay. 5:30 ng umaga. Habang nagsisiyasat ang Navy ng mga kutsyon at cabinet para sa droga, nakayuko sina Lord Guzman at Gastelum sa isang imburnal, ilang blok ang layo. Tumakas sila agad sa unang senyales ng pag-atake, kaya may 20 minutong lamang sila sa assault team. Balik tayo sa bahay. Naghahanap ng daan ng pagtakas ang Navy Group. Alam nila na hindi iisipin ni Kingpin na kumpleto ang kanyang safe house kung wala itong lihim na kwarto o daanan ng pagtakas. Kinakatok nila ang mga pader at inaalis ang mga kasangkapan, hinahanap ang nakatagong pinto o anumang palatandaan ng hungkag na tunog sa semento. Pagkatapos, napunta ang kanilang pansin sa isang walk-in closet. Sa likod ng full-length na salamin ay may bakal na pinto na binubuksan gamit ang lihim na hawakan sa isang ilaw. Sa likod ng pinto, may hagdang pababa sa ilalim ng lupang lagusan. Ito ay galaw ni El Chapo, isang matibay na lagusan para takasan, may ilaw at ventilasyon. Ang parehong uri ng lagusan na ginamit ng kartel ng Sinaloa para tulungan si Guzman makatakas mula sa maximum security na kulungan at para magpuslit ng droga sa hangganan ng United States at Mexico. Sumunod ang mga marino kina El Chapo at Gastelum sa lagusan. Ang lagusan ay nagdudugtong sa sewer network ng lungsod, isang nakakasakal na maze ng mabababang kisame, paikot-ikot na mga tubo at tumataas na maruming tubig. Nasa dilim si El Chapo, 6:30 ng umaga. Mahigit 1,600 talampakan nang nilalakad ng Navy sa madilim na pasilyo nang mapansing umuulan na. Tumataas ang tubig at ang labirinto ng mga linya ng imburnal ay umaabot sa lahat ng direksyon. Ang pagpapatuloy ay mangangahulugan ng pagkawala ng mahalagang oras. Sa halip, umuwi sila para magplano ng estratehiya. Lumilipad ang mga helikopter sa ibabaw ng mga kalsada ng Las Palmas. Sinusuyod ang buong lugar para sa anumang palatandaan na sina Guzman o Gastelum ay lumitaw at sinusubukang makatakas sa gabi. Pagkalipas ng 20 minutong ulan, inisip ng Navy na baka nalunod na ang mga tumatakas sa imburnal. Nagkalat ang mga sundalo, binubuksan ang mga imburnal at bumababa sa lagusan, hinahanap ang palatandaan ng mga tumatakas. 7:30 ng umaga, sumisikat ang araw ng taglamig sa Las Palmas. Nagigising at nagsisilabasan ang mga residente sa lugar na tila digmaan para manood. Matapos ang operasyon, hinarangan ang mga kalsada at nagbantay ang mga marino sa pintuan ng safe house, habang ang forensic team ay nagsiyasat sa kwarto at nangolekta ng mga sample. Inumpisahan ng mga opisyal ang paglista ng mga nasamsam na armas, 50 caliber na rifle-loaded na rocket-propelled grenade, mga baril na may palamuti, at 2 armored na sasakyan. Naiinis at desperado na ang mga komando sa paghahanap ng lead.
Pinalawak nila ang paghahanap mula Las Palmas, sinuyod ang lugar para sa bakas ni El Chapo, pero tila wala pa ring saysay. Pwede nang kahit saan si Guzman sa puntong ito. Buwan ng pagmamanman gamit ang satellite, drone, intercepted na tawag at nahack na mensahe, lahat ay nagtapos sa gabing ito. Ngunit tila nawala na naman ang pangunahing kalaban ng publiko. 8:30 ng umaga. Sina Guzman at Gastelum ay basang-basa at balot ng putik at dumi. Simula madaling araw, nagtatago na sila sa imburnal, 1 milya mula sa ligtas na bahay. Matagal na silang nakatayo sa maruming tubig at patuloy pa itong tumataas. Alam nilang hindi sila maaaring manatili rito. Narinig nila ang mahinang ugong ng trapiko sa itaas. Gising na ang lungsod matapos ang 1 oras ng sikat ng araw. 8:55 ng umaga. Nakuna ng closed-circuit television sa gasolinahan ang malabong video ng 2 lalaking nakaputing sando na may putik at dumi na umaakyat mula sa manhole. Iniwan ni El Chapo at Gastelum ang mabibigat nilang armas sa imburnal, pero may dalang baril pa rin. Tumawid sila sa kalsada, tinutukan ng baril, at pinilit ang driver ng Volkswagen Jetta na bumaba. Hindi ito perpektong sasakyan sa pagtakas dahil agad nilang nadiskubre na madulas ang transmisyon, namamatayan ng makina at tumirik. Pagkalipas ng ilang segundo, iniwan ni Guzman at Gastelum ang kotse malapit sa auto shop at hinuldap ang isang pulang Ford Focus sa traffic light. Ang driver, isang batang ina, ay agad na kinuha ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae mula sa sasakyan at tumakbo palayo sa mga armadong tumatakas. Alam ni Gastelum na dumami na ang pulis kaya dahan-dahan siyang nakisabay sa trapiko. Sinunod niya ang speed limit at tumigil sa pulang ilaw ng 2 minuto. Imbes na pumunta sa timog patungong Kalyakan o silangan sa kabundukan na parehong ligtas para kay El Chapo. Nagmaneho ang mga lalaki pahilaga sa Highway 15 palabas ng Los Mochis. Baka umaasa silang makatakas at magtago ng may saysay. Simula nang makatakas sa Atiplano, 2 beses nang hinabol si Guzman. Habang napapalibutan ng bukirin ang labas ng Los Mochis, naramdaman ni Guzman ang pamilyar na kilig ng tagumpay. Nagawa na naman niya, nakatakas siya sa bitag, naloko niya ang mga autoridad, napahiya ang lahat ng humahabol sa kanya. Hinahangad niya ang pakiramdam ng hindi magalaw, o iyon ang akala niya. Nakatanggap ang federal na pulisya ng 2 sunod na abiso ng carjacking sa Los Mochis, gaya ng ibang sangay ng batas sa Mexico. Hindi nila alam kung sino ang target ng pagsalakay o ang kaugnayan ng mga pangyayari. Lahat ng unit ay inalerto tungkol sa isang ninakaw na pulang Ford Focus na umaalis ng lungsod mga 12 milya mula sa labas ng Los Mochis. Huminto ang Ford sa gilid ng highway. Maya-maya, huminto ang federal na pulis na sasakyan sa likod nila para suriin ang ninakaw na sasakyan na hindi alam kung sino ang laman. Naging pabor ito sa kanila. Tinangkang suhulan ni El Chapo ang mga pulis para makalaya, pero hindi siya pinansin. Karaniwan ang alok ng gantimpala at proteksyon. Nang hindi ito umubra, kalmado lang na sinabi ni El Chapo, mamamatay kayong lahat. Mabilis na kumalat sa mga ahensya ng batas ang balita ng aresto. Tinawagan ng Navy ang mga opisyal at inutusan na ilipat ang mga suspek sa kalapit na hotel habang naghihintay ng dagdag na puwersa. Nag-aalala sila na baka sagipin ng kartel ang target kaya ayaw nilang mawala ito. Hindi na mauulit. 11:00 ng umaga. Kasama ang nakamaskarang tropa, si El Chapo ay mahigpit na binantayan papunta sa paliparan at inilipad sa lungsod ng Mexico para agad ibalik sa kustodya ng pamahalaan. 11:00 ng umaga, inanunsyo ni Pangulong Enrique Peña Nieto sa Twitter na huli na natin siya. Pagkalipas ng 1 taon, inilipat ng Mexico si El Chapo sa United States para litisin sa mga krimen niya. Mga dekada ng pagbaha sa mga lungsod ng Amerika ng droga at karahasang dulot ng mga gang na pinapalakas ng droga. Noong 2019 si Joaquin Guzman Loera ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dagdag pa ang 30 taon sa pagkakataong ito sa isang kulungan na walang nakakatakas. Ngayon, panoorin ang lahat ng nakakabaliw na paraan kung paano nakatakas si El Chapo sa kulungan para makita kung paano siya patuloy na nakakalusot o i-click mo na lang ang video na ito.